Libra, welcome back po dito sa Daily Dose of Tarot 111. Kamusta ka ngayon? I hope nasa mabuti kang kalagayan, pang-physical, mental, emotional o spiritual man yan. Ang video natin na ito ay para lamang sa mga Libra na may malawak na kaisipan, kaya po pakatandaan na hindi lahat sa inyo ay makaka-resonate or makaka-relate. Kaya po tignan ninyo yung inyong Sun, Moon, Rising and Venus. Saan nyo ba yan makikita? Makikita nyo po yan sa inyong natal chart. Type nyo po sa Google, natal chart, and then click nyo po yung Astro Cafe na link. And dapat alam niyo kung anong oras kayo pinanganak at kung saang lugar. At kung bago ka lamang po dito sa aking channel, please subscribe and hit the bell button para lagi kang updated every time na meron akong uploads. Kung nais mo namang magpa-private reading, makikita mo po yung link sa description box or you can type directly po sa Facebook, Tarot Intentions by Aliane Reyes. Kung hindi mo naman po i-skip ang ads, maraming salamat sa iyong suporta at mag-iwan ka na din ng baka sa comment section para malaman ko kung sino ba ang mga Libra na active pa rin dito sa aking channel. We have friendship. So malaki yung Libra, malaki yung contribution or yung nagagawa ng mga friends mo towards your finances. So, pwedeng nadi-discourage ka ba nila or na-encourage ka nila? Piliin mong mabuti kung sino ba yung mga sasamahan mo, sino ba yung mga tinuturing mong kaibigan. So, tignan natin your current financial status. Okay, Six of Swords. Okay, nakikita naman dito, yung iba po sa inyo, maaari po na meron kayo ditong, or ang trabaho kasi yung pinapakita dito. Pwede rin, bagong lipat lang ba kayo, kung nasaan man kayo ngayon, either trabaho yan, or bahay, yung iba sa inyo, lumipat kayo ng bahay. So, parang may pagbabago dito sa environment. And pinapakita po dito dahil magaling kayong makisama, you're very friendly, and pwedeng very friendly din yung neighborhood mo. So, ayan po. No, maganda naman yung pinapakita dito kasi, makaka-adapt ka agad kayo dun sa mga pagbabago sa life po ninyo. Tignan natin. And pinapakita rin dito, mas more on yung mga kaibigan or yung mga nakapaligid sa'yo na lang is mga parang ini-encourage ka. Oo. Mamamotivate ka talaga sa kanila. So, marami po sa inyo na sa mga tamang tao kayo. Yung mga nakapaligid sa inyo, tamang tao. Pwede yan po ay soul tribe ninyo. Okay, let's see. Ano naman ba yung blockages mo? Okay, sino ba yung mga hadlang na yan? Five of Pentacles. Okay, pwedeng ito kasi, pwedeng kayo to mismo. Wala ba kayong trabaho, Libra, or natanggal ba kayo sa work? Kaya meron ditong pinapakita na Six of Swords. Okay, na parang, di ba, umalis kayo, ganyan. May pagbabago. So, pwedeng may natapos na po rito. At yung iba sa inyo, bakit ba ito nagiging blockages? Kasi po, pwedeng nagkaroon kayo ng work, or meron kayong work before, pero hindi naman kayo nag-ipon. Tapos, pwedeng may mga friends ka dito na ini-encourage ka talaga nila na, uy, tara dito sa ganitong lugar or ganitong company. Queen of Swords. Stress yung iba sa inyo. Meron pa dito, sabihin natin, down yung energy ng iba sa inyo, no? Kasi kung nawalan nga kayo ng work. Tapos, meron pa dito, dinediscourage naman kayo. Babae siya, oh. Pwedeng kapwa po ninyo ito, air signs, Gemini, Libra, or Aquarius. Eight of Cups. Meron ding nagpaasa sa inyo. Meron pinapakita dito, meron kayong makukuhang pera. Pero parang nadi-discourage na kayo na kuhanin yung pera na yun or lakarin yung pera na yun. Pwedeng may makakatulong po sa inyo rito, pero alam mo yung nawalan na kayo ng pag-asa. Sabihin natin may isang tumanggi sa'yo rito, parang ayaw mo na ulit maramdaman na ma-reject. Kaya yung iba sa inyo, kahit may makukuha kayo, pwedeng ito ay sa agency, sa government. If ever man, meron kayong mga kunwari SSS, Pag-ibig, GSIS, yung tipong ganun. Basta meron kayong makukuha na nahihirapan na kayong lakarin ngayon. Nahihiya. Is it nahihiya or natatakot kayong ma-reject? Ayun. So, pwedeng kayo to mismo, nag-overthink kayo. Pwede rin isang tao na, meron siyang basta sinasabi sa'yo, dinediscourage ka niya. So, ayan po, Three of Pentacles. Okay, ayaw na kasi nung taong to na makabangon ka pa. Na makapag-work ka pa ulit. Kaya pag-isipan nyo po yung mga
pag-isipan or ingatan nyo po or mag-ingat kayo kung sino ba yung sinishare ninyo ng inyong mga problems, ng inyong mga plans towards your work, towards your kabuhayan. So, your financial challenges naman ngayon, Three of Cups. This is your financial challenges. We have the Star. And we have the High Priestess. Ito, pwedeng may tinutulungan ka and sinasabi nung taon na yun na nagbago na siya or magbabago na siya. Ganito. Naniniwala ka pa rin sa tao na yun kahit ilang beses ka na niyang niloko. That is your financial challenges. Bakit? Kasi pwede po yung tao na to, umaasa lang to sa'yo. And lagi mo siyang pinagbibigyan. Kahit na alam mo na pwedeng hindi totoo yung sinasabi niya. Nakakaramdam ka kasi dito. Okay? Pero wala, hinahayaan mo lang. Parang ganito, yung iba sa inyo, hinahayaan nyo lang nalokohin kayo ng tao na yun. Meron ding lumalabas dito na third party. Ayan po. No? So, yung tao na yan, nakakapagpabagal po yan sa finances ninyo. Nakaka-block po yan ng inyong finances. So, pwedeng yan po ay karelasyon ninyo. Ace of Pentacles. Yes po, ayan o. Nakaka-block nga siya ng inyong finances. Akala mo tinutulungan ka ng tao na yan, pero totoo hindi. Ayan. Akala mo lang tinutulungan ka ng taong to, pero hindi. Nilulubog ka pa talaga niya. Yun po ang pinapakita rito. So, nasa sa inyo yan kung iiwan nyo na ba yung sitwasyon na to or hindi. Magstay ba kayo? Your financial strength naman. Your financial strength, we have 5 of Wands, the Tower, and we have 10 of Wands. So, ang nakikita ko lang dito, I don't know kung meron kayong property na nabili before. Pwede nyo daw tong anuhin, i-makeover. Depende na lang din kasi sa sa kung ano ba yung plans ninyo. Though, nahihirapan talaga yung iba sa inyo kasi pwede po na kung i-develop nyo to, wala naman kayong enough funds. So, pwedeng ibenta ng iba sa inyo to. Oo, kung meron kayong property. So, parang isa yan sa way mo para makasurvive at para masustain pa kung ano man yung dapat mong isustain dito. Ayan, kung may property kayo, pag-isipan nyo kung ibebenta nyo ba. Or, i-improve ninyo. Ano yung sinabi ko kanina? Parang i-develop ninyo para pagkakitaan. So, tingnan nyo po yun, no? Ano ba yung, sabihin natin, ano ba yung mas practical para sa inyo ngayon? Or ano ba yung, I don't know, kung practicality ba yung iisipin ninyo or yung pangmatagalan, no? Pangmatagalan na mapapakinabangan po ninyo. So, where will you find abundance? Sa trabaho ba? Sa negosyo? Or both? Pili po kayo 1, 2, or 3. Okay, number 1, tingnan natin yan. Sa trabaho po. Number 2, ito sa negosyo. Magaling kayo actually. Ayan o. Pero actually, kahit saan naman daw, no? Pwedeng both ito. Number 3, 6 of Wands. Pwede rin both. So, yung pumili ng 2 at saka 3, both po, no? Magiging successful kayo, mapatrabaho yan or mapanegosyo. Kaya, ayan po. Kung ano man yung, or balak ninyong i-pursue yan parehas, i-go nyo na po. Will money be coming your way ba? So, kung may hinintay kayong pera dito, tingnan natin kung paparating na ba, marireceive nyo na ba. Matagal-tagal pa, may paghihintay pa kayong gagawin dito. And for some of you, kung kayo po ay mayroong sakit, ayan, so kailangan nyo pang magpagaling. So matagal-tagal pa. Pero meron dito 14 days or 2 weeks, may ma-receive kayong pera. Or ma-receive kayo na good news. Yan lamang po, maraming salamat. More blessings to come.